Black smoke. Yan yung before. Pagpalang araw, so ngayon ang gagawin natin ngayon guys is Mitsubishi Adventure na walang hatak, total delay, and then nag-vibrate yung kanyang crankshaft main journal. So sa mga palo ng mga 3,000 to 3,500 pumapalo yung main journal, nagkakaroon ng vibration. So ang gagawin natin ngayon is magda-diagnose para tayo. So pakiramdaman natin yung before. So transcripin natin kadali guys yung under ng RPM. Black smoke siya guys. Yun yung i-address natin ngayon, yung low power tsaka yung RPM niya napaka hina, humatak yung galit ng makina, hindi natin mararamdaman na pulido. So ang gagawin natin ngayon guys is magda-diagnose muna tayo. Papakiramdaman natin yung engine kung ano yung mga problema nito. So ang ginagawa ko ngayon, kung makikita nyo, pinapakiramdaman ko yung bawat injector kung bagong palit ba yung nozzle tip nito. So far pakiramdaman natin na tahimik. So okay yung ano niya, nozzle tip. So bagong palit nga, and then bagong calibrate, kasi wala kang makikita maririnig na fuel knock. So kung meron kang stethoscope, maririnig mo yung knocking, tung 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 tung, ganun yung tunog niyan. Pero kung bagong palit yan, hindi mo maririnig halos yan, tahimik lang yan siya. Then pinapakiramdaman ko dito yung intake side ng combustion chamber tsaka yung exhaust type ng kanyang barbula. So maririnig mo yan guys magitan ng stethoscope. So kung bihasa kayo, so especially sa tulad ko na gumagamit ito, kabisado ko na yan guys. So narinig ko na so far okay naman yung loob ng kanyang valve train mechanism. And then ang problema is yung combustion chamber. So papakinggan ko yung part ng combustion chamber kung madudukot natin. So ngayon dito, narinig ko dito yung part ng combustion chamber na parang tawag niyan, merong loss compression na nangyayari sa loob, sa sabog ng makina sa combustion chamber. Doon mo makikita yung sabog niya, sapagkat kung maririnig mo sa pamamagitan ng stethoscope, yung sabog niyan hindi talagang parang pulidong bakal na tumutunog. Para lang siyang kumbaga sa Bisaya, bungol, tong gumagano na yung tunog. So dapat niyan malakas, dapat yung compression during compression stroke, pag during a fire stroke niyan, malakas talaga yung sipa niyan. Kaya nakapansin mo sa RPM nung una doon sa dashboard, marinig mo na low power siya. Yun ang nagiging main cause. So ngayon punta tayo sa dashboard, pakiramdaman natin mabuti yung engine. So tara, let's go. Pakinggan mabuti guys yung under ng RPM. Black smoke siya guys. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys para ma-address yung concern na yun, so hindi tayo magbubukas ng makina o magtatanggal ng parts. So ang gagawin lang natin is maglalagay lang tayo, maghahalo lang tayo ng Hado engine treatment, 200% concentrated na Hado engine treatment nanotechnology. So yun lang yung ilalagay natin sa engine para ma-address yung main concern. So unang-una maglalagay tayo ng itong nasa video na ito sa engine, and then pagkatapos maglalagay tayo ng fuel extreme economy para naman doon sa fuel tank. So tara, samahan niyo ako para ma-address natin yung combustion chamber niya. Dahil ang main problem nito is yung combustion chamber
na nagkakaroon siya ng tawag niya na low power. So yung power ng during stroke, yung power nun almost 30% sumisingaw lang yun. So 70% yung nagre-retain doon. Pag once sumabog yun, so yun lang yung nagbibigay ng persa. So ang nangyayari dyan guys, nagkakaroon siya ng low power kasi nga yung 30% na persa wala na. So 70 na lang. So ang mangyayari, mahirap talaga yung hatak ng makina. So yan nagiging cause ng unburned fuel, which is yung black smoke. Kasi hindi niya kayang sunugin lahat. So tara, samahan niyo ko ano yung ilalagay natin. So tingnan natin kung ano yung pwede maitulong ng hado. So tara, let's go. So yan ang ilalagay natin ngayon guys. Okay, so nakaset up po yung ilalagay natin. Isang 500 ml na hado, 200% concentrated na engine treatment. And then magtatanggal lang po kayo ng valve cap. And then wala na po ibang gagawin dyan. So yun lang po. Before nyo ilagay yung tawag niyan, yung 500 ml na ito, so kailangan nyo i-shake muna ng maigi para mahalo talaga mismo yung mga lumubog na mga ceramics metal doon sa loob. Okay, so ganyan na po kasimple. I-mix na natin ito sa engine oil, ihahalo lang natin doon. So ganun lang po siya kasimple. Wala na po kayong gagawing ibang sistema doon sa loob. So ito po yung ceramics metal. So ang gagawin niyan is lahat ng scratches sa engine mo is i-address niya yun, na wala kang ibang gagawin kundi ihahalo mo lang siya. Hayaan mo na yung technology ng hado ang maggagawa ng paraan doon sa loob upang mag-cure o i-heal niya mismo sarili yung bakal. Iko-chrome niya yun, papatungan niya ng ceramics metal yung mismong bakal mo sa loob. Kaya magugulat tayo bakit mawawala yung hatak kasi nga dahil doon sa technology na yon. So mamaya after this i-idle natin ng engine para malaman natin ang actual. And then sunod natin ilalagay ngayon is yung sa fuel side naman, yung fuel extreme economy. So tatlong bote po na 200 ml ang ilalagay natin dito. So ito po yung capacity ng sa formulation niya para sa mga bagong gagamit o bagong maglalagay ng hado extreme fuel economy sa mga unit nila, especially sa mga nag-order sa akin online. Ito po yung tinatanong na sa akin saan nilalagay. So ganun lang po kasimple. Tanggal kayo ng takip ng fuel tank, kahit kayo DIY nyo pwede nang pwedeng ito. Basic lang po yan, ihahalo nyo lang po yan mismo sa fuel tank. Wala na kayo ibang gagawin. Hayaan nyo na yung hado ang magawa ng trabaho niya sa loob. So anong bang gagawin niya? So ang gagawin niya mula fuel pump, lilinisan niya yung tatawag na common rail system mo. Lahat ng may mga bara-bara doon, mga carbon deposit, kung ano man meron doon, tubig o ano mga molecules na nakabara doon guys. So kung nagbuo man siya doon, dudurugin niya yun, babasagin niya yun into molecules. So mangyayari lahat ng bara doon papunta doon sa injector, mawawala yun. And then yung carbon deposit mo sa piston top na madumi, babaklasan niya yun, uubusin niya lahat yun, ilalabas niya yun sa exhaust. So ganun po siya kasimple. So ngayon ang gawin natin na dako na tayo sa engine. Tingnan natin na actual footage, hindi na ikakat yung video. Okay, so tara, let's go. Okay, idle natin ng mga 5 minutes. 5 minutes na idle. Hindi natin ikakat yung video para makakuha natin. Idle naman 5 minutes para magkalat yung hado doon sa sa loob ng makina. Saka doon sa combustion chamber, yung injection pump. Ay. Sorry, ako pala yun. Bumigat na siya. May aircon ka, no? Yun, kailangan mabigat yung may load. Nasa idling stage tayo guys para maramdaman natin yung yung compression.
balkon mo, no? Shhh! Doon. Wag dito. Ano, bumigat siya, oh. Kita nyo guys yung yung compression niya, yung ingay ng makina biglang nagbago. Parang kanina parang akala mo parang singaw lang na bra. Ngayon 2.5, pakinggan nyo mabuti 2.5. Oh, kita mo yung 2.5 galit na siya. Wala pa tayo sa 3.5. Pero hindi natin papabuti ng 3.5 kasi yung makina 2.5 pa lang galit na. So idle pa lang natin, nakakailang minutes pa lang tayo, almost mga 3 minutes pa lang tayo. So idle pa natin ng bagya. Tapos may konti test drive natin. So ganun lang siya. Ang gagawin nyo lang, ilalagay nyo lang sa engine yung isang 200 ml na AST, yung 500 ml na 200% concentrated doon sa engine. Tapos tatlong bote naman na 250 ml naman sa fuel tank. So and then after that, i-idle nyo lang yung engine. Ganun siya kasimple sa mga nagtatanong sa akin online. So ibabalik natin ang normal na idling. So 900. Ngayon i-RPM natin. Pakinggan natin mabuti yung galit ng makina sa 2,500. Kasi kanina 3.5 talaga yung galit niya. Tsaka pag nasa 2.5 talagang siya. Iba yung under ng makina, talagang parang walang galit, wala siyang RPM. So ngayon try natin sa 2,000. Okay, i-accelerate ko kadali. Kita nyo 1,800, oh. Galit na siya, oh. Ayan, oh. Kita mo yan? 1.6, oh, may galit na siya. Oh. Saka yung gauge ng RPM mabilis bumagsak. Ibig sabihin, yung compression unti-unti nakaka-recover. Wala pa tayong 8 minutes pero may result na siya. How much more kung tumatakbo siya ng isang araw na. So ang hado kasi once na ginagamit mo yan, pag na full treatment talaga yan, lahat ng gas-gas sa loob ng bakal mo, titirahin niya yon. So makita nyo naman na wala pa tayong 10 minutes. Ano? Yan mo yung 1.5. Kanina hindi mo maramdaman yan. Kung iaabot natin 3.5, makakawin makina. So kailangan mo siya itakbo. Pero kukunin natin yung galit kung anong meron siya ngayon. 2,000 marinig ko na, 2.5 marinig ko na. Kanina 3.5 saka marinig. Ngayon naapakan natin ito, tinigyaw natin. Galit na siya, oh. Oh. Pero marinig niya kanina sa 3 pero kailangan napakan mo bigla. Kaya hindi ka maka-overtake kasi wala siyang power, eh. So ang ginagawa niya, yung binibuild up niya yung mga ganitong gas-gas. Kahit ganito yung liner mo, ganito ka gas-gas, ganyan yung mangyayari dyan. So may pressure siya, yung ring mo may tension, lubukad-kad to. Kaya katong hinulog natin sa fuel tank mo, lilinisan niya yung carbon deposit sa piston ring, piston kanan. Alam mo yung piston kanan? O yung ring hindi makalaro pag may dumi. So pag malinis na yun, maganda yung play niya. So yun ang trabaho ng sa fuel tank. And then yung liner naman sa hindi inaabot ng fuel, titrahin naman doon sa engine, pati yung crankshaft, lahat ng main journal mo doon, lilinisin niya yung kakadali niya. Sa ganun kadali, wala pa 10 minutes. Nag-start ako mag-idling 4 minutes, wala pa siyang 10, pero wala na, 1.5, kampante ka na. 1.5 may galit. At saka yung andar niya, normal na. Kanina, wala yan. Eto, matatry mo na ito sa biyahe mo ngayong Davao. Magka-comment ka sa Facebook, siyempre hindi ka na magano kasi so yun guys, kaya sabi ko hindi na ako na-test drive, kasi mismo na yung may-ari. Pag tumatawagan sa akin, salamat kayo sir, at hindi mo iba yung isang ganon po, gumaganon. Oo, ayan o. Kasi yung una ko, yung pag ganon, parang ganon lang. Oo, ganon, tagal siya bumalik. Pag apak mo, doon siya mo down, kasi nga low power eh. Pero ngayon, may compression siya, pag pinapakan mo, balik agad siya. Oh.
Ano, tignan mo yung makina, yung unit gumagalaw, lumilindol, oh. Ibig sabihin, malakas yung power niya. Oh. Kaya yung MUX, nili lang to. Ito nga, partida na, overhaul na to. Oh, yung ganito, hindi na nag-kuha na yan. Yung Beirut, dito yung picture. Ito na guys, yung ano, yung after. Ano, 1, 2, 2 mil. So ngayon, gagawin namin, design namin yung unit repair. So, okay, yan yung after guys. So, maraming salamat, bye-bye, and God bless. See you.